Magandang gabi. Bago ako mag-exit sa loob ng 10 taon, ipasilip ko lang sa inyo yung lugar ng Saudi Arabia, no? Aakyat tayo sa rooftop, yan. At silipin natin sa huling pagkakataon. So may sasabihin lang ako, importante ito para sa mga taong abusado dyan sa Pilipinas, na yung mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, pinsan ay nandito sa Saudi Arabia, nagtatrabaho, no? Nagpapakahirap. So kung abusado kayo, itong video na to para sa inyo. So let's go. Akyatin natin to. Akyatin ko to. May sasabihin lang ako sa inyo, ha. Ito yung katotohanan dito, no? Para sa inyo to. Makinig kayo. Nagalit ako sa inyo, no? Nagalit nyo ako, ha. Okay, let's begin. Ayan. Itong lugar na to, ayan, oh, ang mga naglalakihang bahay dyan. Ayan, oh, naglalakihang bahay. So ang oras ngayon ay alas 6 na ng gabi. Pero maliwanag pa, kaibigan. Ayan, oh, maliwanag pa. Itong sasabihin ko sa inyo, importante ito. Itong content na to, importante ito. Makinig kayo sa akin. Walang pakialam kung magalit kayo sa akin, no? So sa loob ng 10 taon, marami akong experience dito, no? Pero ang isa sa mga pumukaw sa akin, yung mga kababayan nating Pilipino dito. Lalong-lalo na yung tinatawag na kadama. Yung mga kasambahay. So marami akong na-experience na marami tayong mga kasambahay na nasa loob lang ng bahay. Minsan masisilayan ko lang, nasa gate lang. So alam ko kung anong sitwasyon nila. Yung iba hindi pwede mag-rest day, no? Wala silang day off na makakagala sila sa labas. So sa madaling salita, para silang nakakulong na bayad. Nagtatrabaho. At syempre, nasa loob lang ng bahay sila. So kadalasan sa kanila ay nai-stress. Kami nga, nai-stress kami, nakakalabas kami, no? Makakapunta kami sa basketballan, makakapamasyal kami, pero nai-stress pa rin kami. Alam nyo kung bakit? Dahil nga malayo sa pamilya. So itong video na to, ginagawa ko to dahil base sa mga nakita ko, base sa mga narinig ko, at sa experience ko dito. So dadalhin ko kayo dito sa kabilang banda bago ko sasabihin yung mga gusto kong sabihin ngayon. Dahil next week, naalis na ako. May sasabihin lang ako, no, na napaka-importante. Napaka-importante nito, mga kaibigan. Para to sa mga taong abusado dyan sa Pilipinas. Ayan. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan. Baka isa yung mga gulang nyo nagtatrabaho dyan, o kaya kapatid, o kaya pinsan, o kaya kamag-anak, o kadugo na sumuporta sa inyo. Tanong ko, anong ginagawa nyo sa pera? Anong ginagawa nyo sa pera? Ha? Kung ginamit nyo sa magandang paraan, negosyo, nag-aaral kayo ng mabuti, congratulations. Tama yon. Pero kung ginamit nyo sa pagsusugal, pag-iinom, gimmick doon, gimmick dito, walang humpay na gimmickan, baguhin mo na yan. Maawa ka sa magulang mo, maawa ka sa kapatid mo, maawa ka sa pinsan mo, kamag-anak mo, kadugo mo dito na sumuporta sa'yo. Pamahagi, hindi madali magtrabaho sa abroad, lalo-lalo na malayo sa pamilya. O, tapatin ko lang kayo.
Yung iba dito, kahit magaganda ang trabaho, marami pa rin utang yan. Kung nandito ka sa Saudi Arabia at wala kang utang, napakaswerte mo. Mga nurse, mga engineer, oo, malalaki mga sahod niya mga yan, pero hindi lahat, no? Pero kung malaki man ang sahod nila, yung iba nga manager pa, no? Pero malaki na yung obligasyon nila, yun yung katotohanan dyan. Sabihin natin sumasahod sila ng 20 mil, 20,000 riyal. Pero may hinuhulugan niyang sasakyan, may hinuhulugan niyang bahay. At ang mga anak niyan, nasa private nag-aral. So wala din. Yun yung katotohanan dyan. Pero kung nakapangasawa ka ng mayaman, yun, swerte mo. Pero kung katulad ka lang sa amin dito, no? Tabla-tabla lang tayo. So ang gusto ko lang iparating, no, sa mga kababayan natin nandyan sa Pilipinas, baguhin nyo. Baguhin nyo kung anong ginagawa nyo ngayon. Kung mahilig kayo magsugal, mahilig kayo kung saan-saan pumupunta, inagastos nyo yung pera na pinapadala sa inyo, maluoy mo eh. Ano? Ang lalaking bahay na yan, baka nandyan yung magulang nyo nagtatrabaho dyan. Kanda ko ba na paglalaba? Alam nyo ba dito? Ito totoo to. Ramadan, isa sa pinakamahirap na sitwasyon para sa mga kababayan nating kadama o kasambahay, no? Yung iba dyan wala pang tulog. Yung iba dyan nalilipasan na ng gutom. Yung iba dyan pagod na pero nagtatrabaho pa rin sila. Dahil kapag Ramadan, sobrang dami ng bisita, sobrang dami ng papakainin mo, no? Wala akong pakialam, i-bash nyo ako ngayon. Pero ito yung nakikita ko, ito yung sa loob ng 10 years, ito yung napapansin ko dito sa Saudi Arabia. Minsan gumagala kami sa mall, makikita ko mga kababayan natin. Hindi naman lahat, no? Pero kadalasan nakikita ko nandun nakaupo lang sila sa gilid. Pero yung amo nila kumakain. Dahil yun yung trabaho nila, no? Nakakaawa dahil makikita mo na pagod na at gutom na. Nakakaawa, no? Pero syempre yun yung trabaho nila. Kaya dapat maintindihan natin. Maintindihan natin. Pero galit talaga ako sa mga taong abusado dyan sa Pilipinas. Magbago na kayo. Umakyat lang talaga ako dito para sabihin sa inyo. Ayan. Baka isa yung mga magulang nyo nagtatrabaho sa mga bahay na yan. So hindi madali. Kung may mga magulang kayong kasambahay dito o tinatawag nila na kadama, na nakakagala tuwing rest day, swerte nila. Pero hindi lahat. Kadalasan talaga nasa bahay lang. Nakakalabas lang yan. Minsan nga hindi nakapagpadala ng pera yan, pinapadala na lang sa amo, no? Pati ikama pinapadala nila. At kung sila man nagpapadala, hinahatid ng driver yan. Yun lang. Swerte. Swerte yung mga ibang kadama dito na nakakagala tuwing rest day, pero kadalasan hindi. Kaya magbago na kayo. Isipin nyo yung hirap ng mga pinagdadaanan ng mga mahal nyo sa buhay dito, oh. Hindi kayo nakakasama, nagpakapagod. Kayo naman dyan sa Pilipinas, nagpakasasa, no? Inom, sugal. Kung saan-saan pumupunta, ginagastos yung pera. Subukan yung mag-abroad. Kakaya nyo naman mag-abroad, no? Para ma-experience nyo kung ano kahalaga yung pera na pinaghihirapan ng mga abroad. So hanggang dito na lang. Bye-bye. Magbago ka na.